paratang ni Saldico tungkol sa di umano'y pakikialam ni FLM or First Lady Liza Marcos sa sibuyas at bigas. Ipinagtanggol ni Department of Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. May aasahan pa ba tayong iba? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Ako ay isa na naman pong paksa ng ating pag-uusapan, may kaugnayan sa mga bagong aligasyon. Itong si dating Congressman Zaldico, kaugnay doon sa kanyang huling video, kung saan ay binabanggit dito ang ika nila ay pakikialam at pagmonopoliya ni First Lady Liza Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta dito sa supply ng bigas o agricultural products. Matindi ang paratang na ito nitong si Congressman Zaldico, sapagkat may mga pangyayari na mayroon kang mababasa at mauobserbahan na totoo yung mga sinasabi nitong si Congressman Zaldico, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bigas at sa pagkakaroon ng hoarding ng sibuyas. Naalala niyo ba nung panahon na ang Secretary pa ng Agriculture ay si Pangulong Bongbong Marcos? Do you still remember that? If you don't, sige nga, panoorin muna natin muli ang video ni former Congressman Zaldico tungkol sa bagay na ito. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis
sa bigas. Ngunit matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Noong mga unang taon ni Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan bilang presidente, ay wala pa siyang mailagay na kalihim, kung yung maalaala. Kung kaya't pansamantala ay si Pangulong Marcos din muna ang naupo bilang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka. Yeah. Sa mga panahon na yun, ay pinipilit nilang gampanan yung kanyang pangako na 20 pesos na presyo ng bigas kada kilo. Diba? May mga sumubok. Sapagkat nung panahon na yun, talagang mahal ang bigas. At sunod-sunod din po ang report ng ng kakulangan sa supply ng sibuyas. Kung kaya't panay na panay ang ating importation ng sibuyas, kung yung maalala, dahil yung iba'y nag-hoarding. Yung pala ay tinatago para magmahal and something and so on, at para meron makapag-import para may kumita. May mga gustong makipag-usap sa kagawaran ng agrikultura para tumulong doon sa pagtupad sa pangako na 20 pesos kada kilo ng bigas. Sapagkat kung tutuusin, ay kaya naman, kung tutuusin. Dahil isang grupo mula sa Nueva Ecija ang gumanap nitong tungkulin ito. And they were able to do that. Kaya nga lamang ay talagang dahil sa mahal ng farm inputs o yung production cost ng palay, ay hanggang 25 pesos lamang nila ito kayang ibenta. At nagawa nila ito. Ipagpaumanin ninyo at yung aking resource person ay nasa malayong lugar at hindi ko makontak kaya hindi ko maalala kung anong pangalan itong grupo na ito. I understand the first name is something like Jimmy or Jaime, pero hindi ko na maalala kung anong apelyido at yung pangalan ng kanilang samahan. But they are group from Nueva Ecija. Yan, mga magsasaka mula sa Nueva Ecija. Ilang beses nilang sinubukang mahagip si President and Secretary of Agriculture Bongbong Marcos para pag-usapan dahil hindi nila kakayaning mag-isa sapagkat nagawa man nila, they would like to present to the President the formula that they were doing, but they need assistance from the government. Siguro ay mayroong konti sigurong subsidy na kailangan ang mga ito mula sa pamahalaan. At hindi kagaya ng kasing laki ng subsidiya na ginagastos natin ngayon. Bilyon-bilyon ho yan, mga kaibigan. Yun hong pera na ating ginagastos para maibenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas. Na kung tutuusin, ay dapat ho ay mura na talaga ito. Pagkatapos na ibaba ang taripa, pero hindi pa rin nangyari. To the point na hindi maintindihan itong grupo nito bakit hindi sila kinakausap ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi sila pinakikinggan? Ayun pala ay or maaari na base sa naging pahayag na ito
at revelasyon ni former Congressman Zaldico, ay maaari ito ang dahilan sapagkat mayroong nagmamaniobra. At ito nga, ay tinuturo ni Zaldico ay ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos at ang kanyang kapatid na si Martin Marcos. Kaya ng mga panahon na yun, sa pantahan ng marami ay 2 Martin at 1 Lisa ang nasusunod. Kung kaya't sa mga unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos ay napapansin natin na para bagang hindi siya ang nagdidesisyon. Napapansin natin na hindi nga siya diktador pero nadidiktahan ang ating Pangulo. Yun ang ating nakikita noon na katapos-tapusan lumalabas ito pala parang palabas lamang. At ang lahat ng nagmamando o nag-uutos dito, kumukumpas ay mismong si Pangulong Marcos. Pero ito ang catch. Ang patuloy na pananahimik at pagkikibit-balikat ng unang pamilya o ng bangag na administrasyon na ito sa mga isyon ay pinupukol sa kanila at sa mga isyong hinihinga ng tugon ng ating mga kababayan ay isang pagpapatunay na itong administrasyon na ito ay matapobre, walang pakialam sa taong bayan, walang iniisip kundi ang sarili lamang. Yung mga ginagawang pagre-report ni Bongbong Marcos, hindi ito bahagi or hindi ito maituturing na katapatan sa kanyang paglilingkod. Ito ay band-aid solution kung sa ibang usapin. Ito ay pagtatakip sa mga pagkukulang niya sa taong bayan. Mga pagkukulang na dapat ito ay punuan. Mga pagkukulang na dapat ay pagbayaran kung hindi man ito mapupunan. Mga pagkukulang na naging bahagi o na naging dahilan ng labis na korupsyon sa ating bansa. Sa madaling sabi, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng isang pamumunong walang pakialam. Ang kanyang ginagawa lamang ay kung ano yung sa tingin niya ay maiuulat niya sa bayan para masabing siya ay may ginagawa. Pero ang tunay na kalalagayan natin bilang mahirap, hindi ho nabibigyan ng kasagutan. Patuloy na bumabagsak ang ating ekonomiya. Sa kabila ng kanilang mga pag-uulat na gumaganda ang takbo ng ekonomiya, World Bank na mismo nagsasabi na malayong-malayo tayo doon sa target natin per year. Kaya ang ibang mga investors na nagbabalak na mamuhunan dito sa atin, dagdagan pa ng korupsyon na kalat na sa buong mundo, ay nagiging dahilan upang magsiatras ang mga ito. Kaya kung mananatiling ganito at nagkikibit-balikat lamang ang unang pamilya sa mga usapin na ito, tandaan ninyo, matalino si Zaldico. Meron siyang mga ebidensya na magpapatunay ng kanyang mga sinasabi. Kaya hintayin mo lang, Lisa Araneta Marcos. Dahil sabi mo ay mas gugustuhin mong magturo na lamang ng batas o kung papaanong baluktutin ang batas. Pero nakalimutan mo, magaling si Zaldico. At inaasahan niya na darating sa mga pagkakataon o punto na ganito. Kaya meron siyang mga video, meron siyang mga resibo ng mga katarantaduhan ninyo. Maraming salamat mga kaibigan. Isa na naman pong episode ang atin pong napaghuntahan ngayong araw na ito. Pero hayaan po ninyo, sa mga susunod na araw, atin pa hong itutuloy-tuloy ang paglalahad ng mga pangyayari sa ating bansa. Itutuloy-tuloy natin ang paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, seksiswabing komentarista dito sa YouTube, Ronnie Ramos. Maraming salamat. Dagundong, 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 dagundong.